Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-21 linggo ng taon at ang ating Panginoon ay nagbibigay sa atin ng pahayag na dapat ay huwag tayong sumuko sa mga pagsubok sa ating buhay sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng lakas kung tayo magiging tapat sa Kanya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Lucas. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Matigas ang pananalitang ito. Sino ang maaaring makinig niyan?" Napaghalata ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol sa bagay na ito. Kaya sinabi niya sa kanila, "Manghihina ba ang inyong loob dahil sa bagay na ito? Ano ba kung makita ninyo ang anak ng tao na umaakyat sa kinaroroonan niya nung una? Ang Espiritu ang siyang nagbibigay buhay. Ang laman ay walang katuturan. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya." Nalalaman ni Jesus mula pa nung una kung sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinagdag pa niya, "Ito ang dahilan kung bakit sinabi ko sa inyo na walang makalalapit sa akin kundi kalooban ng Ama." Buhat noon ay marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. Kaya't winikan ni Jesus sa 12, "Kayo, ibig ba din nyo ding umalis?" Sinagot siya ni Simon Pedro, "Panginoon, kanino kami patutungo? Taglay mo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Kami ay sumasampalataya at aming nababatid na ikaw ang banal ng Diyos." Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, marami na tayong napakinggan o ito'y mismo nating karanasan tungkol sa pagsuko. Pagsuko sa ating laban. Yung iba ay pagsuko dahil nahirapan. Yung iba ay pagsuko dahil wala silang kakayahan. Walang lakas, walang material na bagay na maaaring magbigay sa kanila ng lakas o panlaban. Maaaring ito ay kulang sa kaalaman, kaya't sila'y tumitigil, sumusuko. At dahil dito minamahal ko mga kapatid, sa tuwing tayo ay sumusuko, wala tayong nakukuha, wala tayong napapala, sapagkat hindi natin nakakamtan ang nais nating makuha. Sa Banal na Ebanghelyo ngayon, ay mapapakinggan natin ang pagsuko, ang pag-alis, ganun din ang tanda ng katapatan, at ang nakuha ay tagumpay. Alam natin niya, mahal ko mga kapatid, nang magsimulang mangaral ang ating Panginoon, ang daming sumusunod sa Kanya sapagkat ibang aral ang kanilang napapakinggan. Lalo na siya gumawa ng maraming himala sa paningin ng mga tao. Nagpakain ng 5,000 mga tao. Nagpagaling ng mga may sakit. Bubuhay ng mga patay. Dahil sa mga himalang ito, ang dami nang sumunod sa Kanya. Bukod doon sa Kanyang 12 alagad. Lahat ay nakikinig ng Kanyang aral. Subalit alam din, minamahal kong mga kapatid, na hindi lahat ng aral ay napakadaling unawain.
hindi lahat ng aral, kahit ito'y napakabuti para sa atin, ay napakadaling isabuhay ang mga aral na ito. Marami sa mga aral ang mahirap tanggapin. At dito nga sa Banal na Ebanghelyo ay napakinggan natin. Sinasabi dito sa Banal na Ebanghelyo, matigas ang pananalitang ito. Sino makikinig dyan? Kaya nga simula ng mga aral na ito, may mga sumusunod sa kanya. At napakaliwanag sinabi sa Banal na Ebanghelyo, marami ang mga nagsisunod, subalit sila ay tumigil na. Ayaw nang sumunod at sumama sa kanya. Minamahal ko mga kapatid, ito rin ay karanasan natin. Maraming aral ang ating Panginoon na ang hirap nating sundin o kaya sa buhay. Kaya tayo rin ay tumitigil at umaalis katulad ng mga tagasunod sa Banal na Ebanghelyo ngayon. Katulad na lang ng ating mga panalangin. Kung minsan ang ating panalangin, kahit anong taimtim tayong nananalangin, kahit anong tagal nating nananalangin, kung minsan ay hindi natin makamtan yung nais natin sa ating panalangin. At kung minsan ay natutokso tayong tumigil sa ating panalangin at hindi sundin ang aral ng ating Panginoon. Naririyan yung aral ng ating Panginoon na dapat nating patawarin yung mga tao na nakagawa sa atin ng masama. Patawarin hindi lamang isang beses, kundi 70 ulit nating patatawarin ang ating Panginoon. 70 times 7. At ito'y napakahirap. Paano natin patatawarin yung mga tao na nakasakit ng ating damdamin? Paano natin patatawarin yung mga taong nagtaksil sa atin? Paano natin patatawarin kung may mga magulang na nagpabaya sa kanilang mga anak at iniwan, pinabayaan yung kanilang anak? O kaya paano patatawarin yung mga anak na sa kabila ng pagmamahal, kabila ng pagbibigay mo ng lahat, ay ayaw nilang sundin ang kanilang mga magulang? Paano patatawarin yung mga kaaway na patuloy na sumisira sa iyong pagkatao? Napakahirap, minamahal ko mga kapatid. Napakahirap sundin ang aral ng ating Panginoon na nagsasabi, kung ikaw ay sinampal sa isang pisngi, ibigay mo pa yung kabilang pisngi. Hindi ganun ang gusto natin. Ayaw natin sundin yung aral ng ating Panginoon sapagkat para sa atin, kung sinampal ka, gaganti ka, at upang sa ganon maging tabla kayo. Ganon ang napakahirap na mga aral ng ating Panginoon. Kaya't sa ating karanasan, ay karanasan din ng mga tao sa Banal na Ebanghelyo ngayon na sila ay tumigil. Ayaw na lang sumunod sa ating Panginoon. At sinasabi nila, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makikinig dyan? Pero kung titignan natin sa Banal na Ebanghelyo, ay naririto rin ang kasagutan. Nang tinanong ng ating Panginoon yung 12 alagad, kayo rin ba ay aalis? At ang sagot ni Simon Pedro para sa kanyang mga kasama, Panginoon, kanino kami patutungo? Nasa iyo ang salita ng buhay na walang hanggan. Nang ibig sabihin, yung salitang yun ay tunay na buhay. Ito'y pananalita na napakinggan ng 12 alagad. At ito rin ang pananalita ng mga nagsisunod sa Kanya. Subalit anong pagkakaiba ng mga taong umalis at ng 12 alagad? Ang pagkakaiba, yung aral ng ating Panginoon ay isinabuhay ng mga alagad na yun. Nagkaroon sila ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Nagkaroon sila ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Kaya't mahirap man tanggapin o unawain, nagtitiwala sila sa ating Panginoon. Kaya't yung pagsabi sa kanila, nasa iyo ang salita ng buhay. Ang salitang ito ay sinasabi nila, ito yung nakita ng mga alagad. Salita na maaaring gumawa ng himala. Salita na nagpatigil ng mga alon
nang halos sila lumubog doon sa laot ng dagat. Salita na nagpatigil sa hangin upang sila ay huwag malubog sa dagat. Salita na nagsasabi kay Pedro, umalis ka sa daong na yan at lumakad ka sa tubig. Ito rin ang mga salita ng ating Panginoon na makapangyarihan na nagbigay ng buhay doon sa mga taong patay na nagsasabi kay Lazaro sa labas na kanyang libingan, Lazaro, lumabas ka. At doon nagkaroon ng buhay si Lazaro. Ito rin ang mga salita na nagpalayas ng demonyo sa kabila ng kanilang kapangyarihan ay mas makapangyarihan ang salita ng ating Panginoon. Minamahal ko mga kapatid, ito ang alam ng mga alagad na ang salita ng ating Panginoon ay nakakagawa ng lahat. Kung kaya't sinasabi nila, ang salita niya na nagbibigay ng buhay ay totoo, tama, at dapat sundin. Mahirap nga, subalit dapat sundin. Minamahal ko mga kapatid, katulad ng mga nagsialis, ay karanasan din natin. Sapagkat mahirap, may mga pagkakataon sa ating buhay at karanasan na nais sa ating i-apply yung aral ng ating Panginoon sa ating karanasan. Gusto nating isabuhay yun. Subalit kuminsan tayo nahihirapan. Kuminsan yung karanasan halimbawa ng kamatayan. At dahil sa ating i-apply, tanggapin ang kamatayan. Lalong-lalo na ng mga mahal natin sa buhay. Ito ay napakahirap kuminsan tanggapin. Mga pagsubok na halos wala ng katapusan ang problema sa atin. At dito ay nais natin ilagay yung aral ng ating Panginoon. Subalit kuminsan ito'y napakahirap gawin. Kaya tayo kuminsan ay tumitigil din. Tayo ay sumusuko. Minamahal ko mga kapatid, kung tayo na ay natutokso sa pagsuko, dapat nating tingnan yung aral ng ating Panginoon na sinasabi ng mga alagad, ang salita mo ang nagbibigay ng buhay. Sana minamahal ko mga kapatid, kung tayo o ang ating Panginoon ay nasa buhay natin, kasama natin siya sa ligaya at kalungkutan, sa tagumpay at kabiguan, sa kaligayahan at kalungkutan. Kung ang buhay niya ay nasa atin, ang Espiritu niya magbibigay sa atin ng lakas upang tayo maging tapat hanggang sa katapusan. At kung katulad ng mga alagad na tayo ay tapat, ang ating Panginoon ay hindi niya tayo bibiguin. Siya ang magbibigay sa atin ng tunay na lakas. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, sa pagkakataon na tayo nanghihina, sa pagkakataon na tayo nagkukulang sa lakas at kaalaman, huwag tayong sumuko, kundi lagi nating tignan at alalahanin ang sagot ng mga alagad sa ating Panginoon upang huwag silang umalis. Panginoon, kanino kami patutungo? Taglay mo ang salita na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ikaw ang banal na Diyos. Sa Sydney ay may mga announcement pa rin ako pagkatapos ng blessing. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Minamahal ko mga kapatid, sa mga panahon ng pagsubok, huwag tayong sumuko. Sana ang aral ng ating Panginoon ay huwag mabigat sa atin, kundi siya ang maging gabay natin, maging lakas natin sa mga panahon ito. At ay pagpalain kayo lagi ng ating Panginoon, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayon ng payapa. Salamat sa Diyos.